Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program. Hatid po sa inyo ng World Radio International. Through White Sparrow Road, Church of Christ, in West Monroe, Louisiana, USA. Ang inyong palingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ito pong programa ay marinig nyo every Sunday dito po sa Barangay 92.7 FM, broadcasting from Baguio City, GMA Radio, DWRA, Barangay 92.7 FM every Sunday sa Sunday morning dito po sa Baguio City. Of course, pwede rin marinig sa ibang lugar sa La Union, Pangasinan, Abra, and other places na nararating po ng signal ng Barangay 92.7. Pero ito po sa YouTube, ina-advance natin ito at para sa kapakanan ng karamihan nating mga kapatiran sa iba-ibang lugar, lalo na sa ibang bansa. Ang ating pong subject for discussion ay pinamagatan kong the OFW, Ambassador for Christ. Ang teksto, 2 Corinthians chapter 5 verse 20 at ito po ay intended for June 30, 2024. Bago tayo dumako sa ating discussion, let's have our greetings to our brothers and sisters. Number one, bitay natin ang ating mga kapatiran dito sa siyudad ng Baguio, mga aking kapamilya, sa Midtown Church, iba-ibang congregation, Baguio Church, at of course, may mga radio listeners tayo dyan sa Rainbow Subdivision, si Carlos Garcia, dyan po sa Itugon Benguet, ang Balawas and Capsula families, sa Abra, Sister Miriam Tasis, sa Anda, Pangasinan, Sister Josie Cervera, at of course, marami pa lugar sa Nagilian na unon, kapatid na Sergio Hucar, nandiyan po siya. And other places where the signals of DWRA, Barangay 92.7 ay umaabot. Ibigay din natin pasalamatan ng ating main sponsor, World Radio International, dyan po sa White Sparrow Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. And of course, kasama natin mga partners sa Christian World Ministry based in Golden Gate Congregation in California, USA. Headed by Brother Art Manlaing, Terry Dennis, James Kitoriano, and of course, Sister Deborah Quinones Marcos, and John Jeffrey, of course. Nandiyan pa iba mga kapatiran sa Golden Gate Congregation. Mga kapatiran din sa Jeddah, kapatid na Henry, Katig, and Jonathan Sareno. Mga kapatiran sa Cebu, may Sister Evelyn D. Limperado. Mga kapatiran sa Capiz, Brother Nards Tuanyo dyan sa Dao, Capiz, and of course his wife Bibing. Mga kapatiran din sa Iloilo, sa Mindanao, and sa ibang bansa, sa Milan, Italy, Sister Ana Daniel, Brother Eric Tahores, and the rest of the members of the congregation all over the Philippines. Gusto rin nating acknowledge ang ating mga sponsors and partners and evangelism, kapatid na Sister June and Sister Dina Ibita Kaugiran of Metro Manila Congregation, kapatid na Rico Canlas and family, yan po sa Pampanga, San Fernando City, Pampanga, and of course Sister Rose Ontalasco, nasa Canada po, kasama si kapatid na June Ontalasco. Now let's go to our discussion on the subject, the OFW, the Overseas Filipino Worker as Ambassador for Christ. Ang ating pong teksto, 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Sabi ni Apostle Paul, so we are ambassadors, Christ's ambassadors, and God is making His appeal through us. We speak for Christ when we plead, come back to God. 2 Corinthians 5:20, ginamit ko po yung New Living Translation. Now, let's go to our Filipino version ng 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Ito pong sabi ni Apostol Pablo, kaya nga kami mga sugo ni Kristo. Ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo
sa pamamagitan namin, kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Yan po ay ating mga teksto sa Filipino at of course sa English. Now let's go to our introduction. The millions of overseas Filipino workers, or sometimes we call them OFWs, can be considered modern ambassadors for Christ today. So sa akin pong opinion, at marahil sasang-ayon din kayo, na napakaraming mga overseas Filipino workers, milyones po sa buong mundo, ay pwede pong mai-consider o i-considera, maituturing na mga ambassadors for Christ today. Sila po ang mga sugo ng Panginoong Jesucristo sa ngayong kapanahonan. This may be a bold statement for the millions of kababayan working in various parts of the world. So sabihin yung bold statement, talagang mapangas na statement ito, sapagkat sabihin naman lang natin, hindi naman lahat ng OFW sa buong Pilipinas, sa buong bansa at sa iba pang bansa ay matuturing nating mga sugo ng ating Panginoong Jesucristo. Pero yung iba na mga Kristiyano, nadala nila ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, pwede po silang maituring na mga sugo o ambassador ng ating Panginoong Jesucristo. So let us know the truth, brothers and sisters. How can an OFW become an ambassador for Christ? Paano ng isang overseas Filipino worker na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa ay maituturing na ambassador, sugo ng ating Panginoong Jesucristo sa ating ngayong kapanahonan? Kaya pag-aaral na natin ngayong umaga, mga kapatid, ano po ang ibig sabihin ng salitang ambassador? What is the meaning of an ambassador? Number 2, how can an OFW become an ambassador for Christ, especially if it's a Christian? Number 3, what are the benefits of an ambassador for Christ? Ano po ang mga benepisyo, mga matatanggap ng isang sugo ng ating Panginoong Jesucristo? And number 4, what are the obstacles of the ambassadors for Christ? Kung ikaw pa ay sugo ni Kristo, marami pong masasabi nating balakid, obstacles na nakaharang sa ating mga daanan. Yan po yung ating discussion, or rather subject matter. Now let's go to the first part of our lesson. What is the meaning of an ambassador? Ano pong ibig sabihin ng salitang ambassador? Of course, we'll be using the English language muna, hindi papaliwanag natin sa ating salita. Well, an ambassador is actually an accredited diplomat sent by a country as its official representative to a foreign country. He holds the highest diplomatic rank as the country's representative in the country, and as such, he represents the president and the government to the government of the host country. So ano pong ibig sabihin yan? Sa pong diplomat, accredited diplomat, recognized ng gobyerno, ito pong diplomat, itong ambassador, itong sugo na ito ng ating bansa, at siya po ay yung opisyal na representative ng Pilipinas sa isang bansang pagpupuntahan niya o pagtatrabahuan niya. Well, he holds the country's representative and a foreign country. And so, of course, as such, ang nire-represent niya pa ay siyempre ang Pilipinas. Ang presidente, pati na rin ang pamahala ng ating Pilipinas kung siya ay nasa ibang bansa. Well, ano po ang trabaho ng isang diplomat? Well, napakarami po. Pero ito, summary lang po ito ng trabaho ng isang diplomat o ambassador. Number 1, his functions are as follows. Number 1, engage in political and economic negotiations. Number 2, he promotes bilateral cooperation and safeguard interest. Number 3, supervise the consuls in his jurisdiction. He protects their citizens living, working, and traveling in the host country, help the citizens during emergencies, facilitate trade and investment facilities. Number 3, to be diplomatic is to be careful to say and to do things without offending people, synonymous with
tactful, sensitive, or subtle. And of course, a non-diplomatic person might spark a war rather than promote peace. Yun. So yung ating pong discussion sa wikang Ingles. Now, let's go to our language. So isang diplomat, ganito pong trabaho niya. Engage in political and economic negotiations. So may mga pagkakasundo tungkol sa politika, tungkol sa ekonomiya. Siya po ang namamahala doon sa ibang bansa. He also promotes bilateral cooperation and safeguard the country's interest, etc. No? So, bilateral yung agreement, kasunduan between one country and another country, like, for example, the Philippines and, let us say, America. So, ano pang ginagawa niya? Well, he gives protection sa mga Pilipino na nagtatrabaho, bumabiyahe, at nakitira sa ibang bansa. Yun po ang trabaho ng isang ambassador. He helps citizens during emergency. So kung may mga emergency, siya rin po yung tumutulong sa mga overseas Filipino workers. Facilitate trade and investment facilities. So kung may mga investment na galing sa ibang bansa, kung may mga relasyon tungkol sa ekonomiya, kalakal, negosyo, siya po ang namamahala doon. Now, very important thing to be remembered when you are an ambassador or a diplomat. Sabi ng isang writer, to be diplomatic is to be careful to say and to do things without offending people. So sabi na ang synonymous term dito sa English, you must be tactful, you must be sensitive, and you must be subtle. Ano pong ibig sabihin ng to be diplomatic? In other words, parang ikaw rin ay ambassador, sugo ng Panginoong Jesucristo, you become careful. Nagiging maingat ka sa sasabihin mo, pati na rin ang mga gagawin mo, na hindi maka-offend sa ibang tao. Hindi sila masasaktan, hindi sila kakaroon ng puot o galit sa iyo, at pati na rin sa gobyerno. In other words, talagang very important ang trabaho po ng isang ambassador or diplomat. Now, another statement that may very well important. A non-diplomatic person might spark a war rather than promote peace. So, kung hindi ka marunong sa diplomasya, hindi ka magaling na mga sugo ng ating pamahalaan, sa halip na magkakaroon ng kapayapaan, baka magsimula ka pa ng isang gera o digmaan. So, we have to be very careful. Now, let's go to the second subject. The OFW as an ambassador for Christ. Paano po ng isang OFW, overseas Filipino worker, ay magiging ambassador o sugo ng ating Panginoong Jesucristo? So, paano paraan? Number one, the ambassador for Christ needs 3 basic skills. Ano po ang kailangan ng isang sugo ng Panginoong Jesucristo kung siya ay nagtatrabaho sa ibang bansa? Number one, he should have knowledge. Kailangan may kaalaman ka. You should have an accurate and informed mind to respond to obstacles. So, pinag-aaralan mo rin yung salita ng Diyos para alam mo, tama ang informasyon mo, at ikaw ay pwedeng sumagot sa mga magtatanong sa iyo tungkol sa salita ng ating Panginoon Diyos. Ano sabi ni Kristo? You should also have wisdom. Well, different siya ng knowledge and wisdom. Knowledge, nasa isip, nasa utak. Pero yung wisdom kung paano ginagamit yung ating kaalaman. Ano sabi ni Kristo sa Matthew chapter 10, verse 16? Sabi ng Panginoon, be wise as serpents, but harmless as doves. Padadala ko kayo sa sanglibutan. Maraming asong gubat dyan. Kaya dapat kayo ay maging matalino, katulad ng mga ahas, pero harmless as doves. Maamo katulad sa mga kalapati. So, paano nangyayari yun? So, we have to be able to know that and discuss that and implement na para alam natin. Number 3, kailangan na skill ng isang ambassador for Christ or sugo ni Kristo. He must have the character. He should embody the virtues of the kingdom of Christ. In other words, kung anong tinuturo mo, yun din ang makikita nila sa alam ba, nagturo ka. Sabi mo, dapat maging honest tayo. Maging mahinahon. Yung pala, hindi ka naman honest, hindi ka naman mahinahon. So, hindi po effective ang ating pagiging sugo ni Kristo sa gayong paraan.
Now, with the above skills, an OFW can therefore represent Christ and bringing the kingdom of God to those around him, especially those who do not know our Lord Jesus Christ. So kung may kaalaman ka na, katulad ng sinabi ko kanina, may kaalaman ka, wise ka, maganda ang iyong karakter o pagkatao, pwede kang maging representative. Pwede kang maging sugo ng Panginoon sa pangangaral ng Ebanghelyo, sa kanyang kaharian, sa iyong paligid kung saan ka man naka-assign. Kung na-assign ka man sa tinatawag nating Middle East, sa Europa, Spain at iba pang lugar sa buong mundo. So you can really represent Christ and bringing the kingdom of God to those around you, especially those who do not know our Lord Jesus Christ. Marami pong mga bansa, iba-iba po ang reliyon. Maliban sa Kristyanismo, meron pong ibang reliyon. Hindi ko na mabanggitin muna lahat. Now, ano sabi ng Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 2, verse 4? Sabi ni Apostle Paul, God desires that all men should be saved and come to the knowledge of the truth. So gusto ng Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng sinabi ni Pablo, ang gusto ng Panginoon, lahat ng tao, if possible, ay maligtas. At maalaman nila ang katotohanan. Pero sino ang magsasabi niyan? Siyempre, wala na si Kristo. Wala na rin ang mga apostoles. So, sino ang may obligasyon na gumawa niya? Kung di ang isang Kristiyano, ang isang OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa. Yan pong ibig sabihin yan. Ayon kay Apostol Pablo sa 2 Korinto Kapitulo 3, talatang 18, God calls you to represent Him to a lost and dying secular world as you become like Jesus Christ. Ano sabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, Kapitulo 3, talatang 18? Basahin po natin mga kapatid ang sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 3:18. Sabi niya, at ngayong naalis na ang talakbong, nagniningning na sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon at ang kaluwalhatian na yan ay nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu at siyang nagbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang sa tayo maging kalarawan niya. So ang purpose po ng Panginoong Diyos kung bakit ibinigay niya sa atin yung Espiritu Santo ay para maging katulad tayo ng Panginoon. We become like Jesus Christ. Sabi dito ni Apostol Pablo, na siyang Espiritu ang siyang nagbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang sa tayo ay maging kalarawan niya. So yung purpose na binigay ng Diyos, yung Espiritu Santo, araw-araw nababago tayo hanggang sa maging katulad tayo ng Panginoon. Hindi sa itsura, kung hindi sa karakter, sa ating mga katangian na makadiyos. Yun po ang purpose. So when we do that, sabi ni Apostle Paul, 2 Corinthians 3:18, we truly represent Christ as God, at who is God is, sa isang lost and dying world. Ano yung lost? Nawawala sila, hindi nila alam si Kristo. Namamatay sila spiritually. So kung tayo po ay ambassador for Christ, we are the sugo of Christ, we tell them how to become a true Christian and how to become a true disciple of our Lord Jesus Christ, according to 2 Corinthians chapter 3, verse 8. And of course, kung tayo po ay nagtatrabaho sa ibang bansa, pwede po nating magawa yan, mga kapatid. Sa pagpapatuloy po, mga kaibigan, sa ating discussion on the subject, the OFW as ambassador for Christ, based on 2 Corinthians chapter 5, verse 20, let's now go to the third part of our lesson, the benefits of an ambassador for Christ. Ano po ang mga benepisyo ng isang sugo ng ating Panginoong Jesucristo? Not official na sugo, kung hindi, and in what sense, an ambassador, representative, is what you call sugo ng Panginoon. Hindi po yung official na sugo ng isang sikat na popular na iglesia. Hindi po pareho yon. Now, let's go. Number 1, the benefits of an ambassador. The ambassador for Christ has the authority, capacity to dare and to do and to enforce decisions, declaration, and demonstration. Paano ko nasabi yan?
Well, of course, hango po yon sa sinabi ng Panginoong Jesucristo sa mga apostoles na nakasulat po sa Lucas chapter 10, verse 19. Sa wikang Ingles, ganito po ang sabi ng Panginoon, "Behold, I give you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall hurt you." So yun sabi ng Panginoong Jesucristo sa Lucas chapter 10, verse 19. Sa wikang Pilipino, ganito po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo based on Luke chapter 10, verse 19. Sabi ng Panginoon, "Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at mga alakdan, at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at walang makakapanakit sa inyo." Especially true yan ng kapanahonan ng mga apostoles. Pero ngayon po mga kapatid at mga kaibigan, although wala na po ang Panginoon at wala na ang mga apostoles, itong kapangyarihan po, ito hindi literal na tatapakan mo yung mga ahas, pati ang mga alakdan. Kundi, with the power of God, with the power of Christ, pwede pa rin nating magawa yan. Ano sabi ni Apostle Paul? Philippians chapter 4, verse 13. Sabi ni Apostle Paul, "I can do all things through Christ who strengthens me." Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo na nagbibigay ng kalakasan sa akin. Of course, ang ating pong power, ang ating authority is based on the authority of Christ. Ayun pa, ibinigay sa atin ng Panginoon. At actually, ang Panginoon pa rin ang tatrabaho. Ginagamit lang tayong mga instrumento ng ating Panginoon Jesucristo mula noon hanggang sa ngayon. Pero ang diferensya po, wala na tayong kapangyarihan ng mga apostoles na gumawa ng mga himala katulad nila noon, sapagkat ang Biblia po ay nasulat at ang ating authority sa pangangaral ay ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Number 2, benefits of an ambassador. Tinatawag nating territory. Ano pong ibig sabihin ng territory? Lugar. Ang isang OFW na bilang sugo ni Kristo, hindi po siya nagta-travel from one place or another. Mayroon siyang destination. Binigyan siya ng lugar ng Panginoon. Sa Book of Deuteronomy, chapter 11, verse 24, ganito po ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa mga Israelites noong panahon na yon. Chapter 11, verse 24 ng Deuteronomio. Of course, this is not literally applicable sa atin, pero babasahin ko lang po. Kung magkaganon, sabi ng Panginoon Jesucristo, ng Panginoong Diyos, ibibigay niya sa inyo ang lahat ng lupang matatapakan ninyo. Masasakop ninyo mula sa ilang hanggang Lebanon at mula sa ilog Euphrates sa gawing silangan hanggang sa dagat Mediteraneo sa gawing kanluran. So yun ang Old Testament statement ng Panginoon sa mga Israelita. Hindi po literal yan. But what I'm trying to say, brothers and sisters, is the idea that when you are abroad, kung nasa ibang bansa kayo, meron kayong tinatawag na teritoryo. Kung saan kayo na-assign, kung sa Dubai man, sa Saudi Arabia, sa Milan, Italy, and other places, yun po yung teritoryo nyo. Hindi kayo gumagala-gala kung saan-saan lugar. So ano pong advantage yun? And every place on which you set forth shall be yours. Ang ibig sabihin, kung saan ka nakadestino, mga kapatid, yun po ang parang area of responsibility nyo. Kung saan kayo pwedeng mangaral, makibahagi ng salita ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng territory. Number 3, benefits of an ambassador for Christ. Ano po ang mga benepisyo kapag ikaw ay sugo ng Panginoon in not an official way katulad ng mga apostles? Meron din po tayong immunity. You are spiritually untouchable. Untouchable, ibig sabihin, hindi ka pwedeng galawin, may immunity ka. Bakit? Hindi naman ibig sabihin na hindi ka mamamatay, but mayroon tayong protection. Ibig sabihin ng immunity dito, mga kapatid, ay protection. Ano sabi ni Apostle Pablo sa Ephesians chapter 6, verse 16? Sabi ni Apostle Pablo sa Ephesians chapter 6, verse 16, sabi niya sa Ingles, "Take the shield of faith so you are able to quench all the fiery darts of the wicked." So sa salitang wika natin, lagi ninyong gawing panangga ang inyong pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab
na palaso ng dyablo. Akalain nyo mga kapatid, hindi po literal na mga palaso ng dyablo yan. Pero ang ibig sabihin ng Apostol Pablo, ang ating kalaban, hindi lang yung physical na tao. Kung hindi, with the help of God, with His angels ministering to us, ang kalaban natin ay mga evil spirits. And of course, gumagamit din sila ng tao. Kaya sabi ni Apostol Pablo, lagi kayong gumamit ng panangga at ang pananampalataya ang inyong gagamitin at ito'y papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Kung malakas pa ang ating paniniwala sa Diyos, pananampalataya, kaya nating labanan, papatayin ang mga palaso, nagliliyab na palaso ng dyablo. Hindi po literal yan, mga kapatid at mga kaibigan. That's only symbolical. Ibig sabihin, lahat ng mga obstacles, lahat ng mga balakid, kung tayo ay nangangaral sa pamamagitan ng tiwala ng Diyos, pamamagitan ng tulong ng Espiritu Santo, ay kaya nating mapaglabanan yan. Ephesians 6:16, take the shield of faith so that you are able to quench all the fiery darts of the wicked. Number 4, security. Meron din po tayong security. You are fully surrounded and defended by God. Alam nyo ba na pag tayo ay nangangaral ng salita ng Diyos, tayo po ay protektado. Ninidepensahan tayo ng Panginoon Diyos. Nakapaligid sa atin yung mga tinatawag nating angels. Hindi lang natin nakikita yan. But sabi sa Hebrews chapter 1, verse 14, angels are our ministering spirits, especially to those who are scheduled to be saved. Psalms chapter 23, verse 4, very famous passage na sinulat ni Haring David. Sabi niya sa English, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Psalms chapter 23, verse 46. Napakaganda po sa wikang Pilipino. Basahin natin itong sinabi ni Haring David. Sabi ni Haring David, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at ang pamalo, aking gabay at sanggalang. Yan po ang sabi sa wikang Pilipino. Napakaganda po ng sinabi ni Haring David, even though I walk through the valley of the shadow of death. Ano ibig sabihin? Kahit nasa bigit ka na ng kamatayan, hindi ka pa rin takot. Why? Because you are protected by God. Of course, hindi ka lang susuong sa mga panganib na lugar. Siyempre, gagamitin mo rin yung wisdom mo. But God is always protecting you habang ginagamit ka niya. But of course, there will be a time that you even have to give your life to the Lord. Kasi binabigay niya ng Panginoon ang kanyang buhay sa atin. Si Apostle Paul, according to traditions, gave his life for Christ. Although hindi nakalasulat sa Bible yan, but he said, I have kept the faith, I have finished the race. I am now ready to be offered. So walang sinabi sa Biblia kung paano namatay si Pablo. But most of the Christians during the first century, sila po ay nagbigay ng buhay para lamang sa kanilang paniniwala at pananampalataya kay Kristo. Now, let's go to the fourth part of our discussion. What are the obstacles of the ambassador for Christ? Ano po ang mga balakid na haharapin natin bilang mga tagapangaral, bilang mga sugo ng Panginoong Kristo kung tayo, especially, ay nasa ibang bansa? Number 1, there are about 3. I-discuss ko po. Number 1, adapting to a new culture. So, ibang lugar, ibang kultura. So, siyempre, nandoon yung language barrier. Hindi tayo magkakaintindihan, lalo na pag sa lugar, hindi mo alam yung salita nila, hindi rin nila alam yung salita natin. So, ang nangyayari, sign language. Alright? Unfamiliar customs. Iba po ang mga kaugalian nila doon kaysa kaugalian ng mga Pilipino. So, pag nandoon ka sa ibang bansa, siyempre yung kaugalian nila ang ating susundin. Under new culture, social norms, iba ang kaugalian na sa kanilang lipunan. Dito, pwedeng makisalamuha ang lalaki, babae, etc. No? Pero sa ibang bansa, hindi palaging ganun. So, mayroon silang tinatawag na social norms or social customs, mga customary sa kanilang lipunan. Number 2, obstacles of Ambassador Christ. To overcome the isolation, para mapaglabanan natin yung isolation, especially kung ikaw ay nag-iisa lang doon,
Walang ibang nating ka-Pilipino doon. So, anong nangyayari? Isolated ka, nag-iisa ka lang. So, ano gagawin mo? One must immerse into the local culture. Sabi ng isang advisor, kailangan kung ano yung kultura nila doon, sumali ka rin para matuto ka. Attend community events kung may mga kasiyahan sila na hindi naman kontra sa ating paniniwala, pwede kang pumunta ron. Build relationship with the local. Makipagkaibigan ka. Tinatawag nating friendship evangelism. Mamaya may ibabasahin akong teksto dyan. Alright, next. Learn the language for effective communication. May mga Pilipino, magagaling matuto ng iba-ibang salita. Alright, so may tinatawag silang tinatawag na linguist. So, skills din yan, abilidad yan. Number 4, seek guidance from the one who provides insights of the culture. Kung mayroong advisor doon na Pilipino o kahit di Pilipino, kung pwede kanya mabigyan ng mga advices, counseling, kung paano mag-adapt sa kultura, kung nasaan ka, ay pumunta ka at makipag-usap sa kanya. And last part, sa obstacle na pwede nating kalabanin. Obstacle, ito po yung solusyon, hindi lang obstacles. Hindi balakid ko, kundi paano labanan ang balakid. Now, sabi ni Apostle Paul, 1 Corinthians chapter 9, verse 22 and 23. Basahin po muna natin sa wikang Ingles, and then I will read it to you also later on in the Filipino version. Ito mong sabi ni Apostle Paul. Sabi niya, I have become all things to all people, so that by all possible means I might save some. I do all this for the sake of the gospel, that I may share in its blessing. 1 Corinthians chapter 9, 22 and 23. Ganito po sa wikang Pilipino. Basahin natin ang sinabi ni Apostol Pablo, 1 Corinto kapitulo 9, talatang 22-23. Sabi ni Apostol Pablo, sa piling ng mahina, sabi niya, ako'y nagiging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagliligtas ako ng kahit ilan man lamang. Ginagawa ko ang lahat na ito alang-alang sa magandang balita upang makahabahagi naman ako sa pagpapala nito. So mayroon pong pagpapala ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ano po ang reward? Ano ang gantimpala? Well, sabi ni Kristo sa Apocalypse 2:10, Revelation 2 verse 10, be thou faithful unto death, and I will give you the crown of life. Maging tapat kayo hanggang kamatayan, at ibibigay ko sa inyo ang korona o putong ng buhay. So yun po ang ating leksyon, mga kaibigan at mga kapatid. Bigyan po natin ang summary. So napag-aralan natin ang isang OFW, overseas Filipino worker, can be an ambassador for Christ. Official sugo ng Kristo sa hindi naman official na pamamaraan. Pinag-aralan natin when the meaning ng ambassador. The OFW becomes an ambassador, ano mga benepisyo at ano ang mga babala at mga balakid na pwede nating maharap at pwede nating masolusyonan. Sa ating po magtatapos, mga kaibigan at mga kapatid, kung ikaw po ay hindi pa Kristiyano, alalahanin mo, before Jesus Christ ascended to heaven, He gave the Great Commission to the apostles. Bago umakyat sa langit ang Panginoong Jesucristo, ibinigay niya po yung dakilang pag-uutos or the Great Commission mentioned in Matthew chapter 28, verse 19 and 20. Sabi ng Panginoong Jesucristo, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. So sabi ni Kristo, umayo kayo, gawin yung mga alagad ang lahat ng bansa. Tamang-tama, nandiyan kayo sa ibang bansa. At pagkatapos naturuan ninyo, ibig na sumunod kay Kristo, bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, at ituturo nyo rin sa kanila ang lahat na itinuro ko sa inyo, at kasama ninyo ako hanggang sa kauliholan ng parte ng mundo. So there are no more apostles today. Sino po yung mga sugo, apostol, ambassador ng Panginoon? Tayo po. At lalo na kayo dyan sa ibang bansa, lahat po ng OFW,
overseas Filipino workers. If you're not yet in Christ, brother and sister, kung kayo po mga nakikinig sa radyo, pati rin sa YouTube nakikita nyo, kung kayo po ay wala pa kay Kristo, kayo po ay dapat gawin ang mga bagay nito at ibig naming tulungan kayo. Number one, if you are not yet believer in Christ, sabi ng Panginoon, you believe and be baptized to be saved. Maniwala kayo at magbabautismo upang kayo maligtas. Marcos 16:16. Ano pa rin ang sabi ni Apostol Pedro? Gawa 2:38, mangagsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ng Panginoon sa Kristo sa kapatawaran ng inyong kasalanan at sa pagtanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Ngayon na pa ang araw ng kaligtasan. Today is the day of salvation. Now a acceptable time. 2 Corinthians 6:2. Sabi ni Apostle Paul, huwag na kayong mag-atubili. Kayo man, ngayon din, tanggapin niyo ang ating Panginoon. Kung kayo pa nakikinig, nanonood, ibig ninyong tulungan kami, pwede kayong tumulong, magpatulong sa amin. Meron kami mga contact numbers. Ang aking number, 059-49329. Sa smart po yan. So, Jesus Christ is inviting this invitation to you. We are also inviting you sa pamamagitan ng invitation ng Panginoon. Ano sabi ni Kristo? Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. Ye shall find rest unto your souls. Lumapit kayo sa akin, kayo mga nabibigatan, bibigyan ko kayo ng kapahingahan, sapagkat ang aking pamatok ay magaan, at magkakaroon kayo ng kapahingahan sa iyong mga kaluluwa. Maraming pong salamat mga kapatid. Thank you very much sa stasyong ito sa YouTube. Thank you sa mga tumutulong sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Let's pray. Our Father God, salamat po sa mensahe, salamat sa mga sponsors namin, mga partners sa pangangaral ng iyong salita. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, na mga mensaheng ito ay nakatulong sa pagbigay ng encouragement sa ating mga kapatiran sa ibang bansa na sila po ay maging tunay na sugo, ambassador of our Lord Jesus Christ in the places where they are located. Bless them, O Lord. Give them strength. Give thy blessings. And we ask thee to forgive us and cleanse us from our sins as we also forgive those who trespass against us. We love you, Lord. Thank you for everything. We love thy Son, Jesus Christ. Through Christ we pray all these things. Amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.